Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yauri Senjun. Shoutout kay Ronel Sano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo ate, bilasan mo na late na yan. Ang kakaibang kagandahan ay labis na nag-aalala, dahil sa takot na masayang ang oras, at kahit na dumating ang mga reinforcement, hindi nila ito magagawa sa oras. Hindi naman nagpanik si Ivory, at agad na ibinalik ang token sa kakaibang kagandahan. Ate, anong ibig mong sabihin dito? Gulat na tanong ng exotic na dilag. Ngumiti ng mahina si Ivory, huwag kang mag-alala, magiging maayos din si Sunayan. Sa antas ng cultivation ni Han Sanchen, si Ivory ay hindi nag-alala sa lahat kapag nakikitungo sa 20 ganoong mga gwardya. Kaya niyang harapin ang ganoong bagay, lalo na si Han Sanchen. Ate, hindi ngayon ang oras para magbiro, ipagmalaki mo pa ang iyong lakas, nag-aalala pa rin ang kakaibang kagandahan. Mapait na ngumiti si Ivory, babae, asawa ko siya, kaya mas nag-aalala ako kaysa sa iyo, tama. Tumango ang kakaibang dilag, at ganoon nga. Pangalawa, asawa ko siya, kaya mas kilala ko siya kaysa sa iyo, at mas alam ko ang lakas niya. Tumango ulit ang exotic na dilag, parang tama. Kung gayon hindi ako nag-aalala, so ano ang pinag-aalala mo? Pero, no need to bot, just stay and watch the show, kasi pag hindi mo napanood tapos na. Nang matapos siyang magsalita, bago pa man makasagot ang kakaibang dilag sa mga salita ni Ivory, na-flip na ni Han Sanchen ang kanyang kamay sa karamihan, at ang tatlong tao sa kanyang harapan ay natamba ng ilang metro. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at sumipa ulit, nadala pa ng ilang tao. Sa wakas, huminga ng bahagya si Han Sanchen sa lugar, at sa sumunod na segundo, bigla niyang itinadyakan ang kanyang mga paa sa lupa. Boom! Malakas na enerhiya ang nagmula sa katawan, at sa sumunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang natangay lahat ng ilang metro bago nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Lahat ay natamba sa lupa, nagsisigawan saglit. Mag-aaway pa ba tayo? Sinulyapan ni Han Sanchen ang 21 tao na nakahandusay sa lupa at hindi maiwasang mapangiti. Gaya ng nabanggit kanina, ayaw ni Han Sanchen na magdulot ng hindi kinakailangang gulo, kung hindi, kung naging mamamatay tao si Han Sanchen, ang mga taong ito ay mas mabilis na matatalo at mas mabilis na mamamatay. Ano ba naman, bagamat nakahandusay sa lupa si Cao Tian, nagulat siya nang makitang tila napakalakas ng mga galaw ng kalaban, ngunit kung tutuusin ay hindi naman ito masyadong makapangyarihan. Dahil halatang direktang tinamaan siya ng kalaban, ayon sa mga patakaran, hindi man magbuwis ng buhay ang suntok na ito ay tiyak na magdudulot ito ng matinding pinsala at mahirap na makabangon. Ngunit hindi lamang siya ay hindi malubhang nasugatan, ngunit hindi siya bahagyang nasugatan. Masakit lang saglit, pero walang nangyari sa loob. Nang sabihin niya ito, ang iba ay hindi namamalayan na hinawakan ang mga bahagi ng kanilang mga sarili na nasugatan ng chi, at talagang hindi sila nagdusa ng anumang malubhang pinsala. Paano nila nalaman na hindi si Han Sanchen ang walang kapangyarihan, pero mula umpisa hanggang dulo, gusto lang sila turuan ni Han Sanchen ng leksyon at ayoko na silang masaktan pa. Mabilis na tumayo ang isang grupo ng mga tao kasama si Cao Tian. Tapos, pinalibutan pa niya si Han Sanchen, na walang balak bitawan. Nakasimangot si Han Sanchen at medyo nalungkot, anong ibig mong sabihin? Balak mo ba talagang hanapin ang kamatayan? Kahit pilit niyang iligtas ang mukha ni Joyong, hindi ibig sabihin na titiisin na ito ni Han Sanchen ng tuluyan. Kung paulit-ulit silang dumating para manggulo, hindi na sila patatawarin ni Han Sanchen. What the hell are you pretending to be in front of US? Hindi ka naman masyadong magaling. Oo, false move lang, parang napakalakas, pero wala naman talaga.
Paper tigre ka daw, pero paper tigre ka talaga, tinamaan mo lang kami, pero hindi naman talaga masakit, anong pinagkaiba ng pangit mong sabihin at pagkamot ng Katie ko? Sa sambit ni Cao Tian ay agad na nagsimulang mayabang ang iilang tao sa likuran niya. Bagamat hindi sila walang ingat gaya ng Cao Tian, nauunawaan din nila na sa oras na ito, ang mga salitang ito ay kailangan upang manhid ang kanilang sarili at pasiglahin ang kanilang sarili at ang kanilang mga kasamahan sa koponan. Hindi ito napigilan ng matanda, tumingin lang siya kay Han Sanchen nang walang pakialam. May katuturan ang mga salita ni Cao Tian, kung talagang makapangyarihan si Han Sanchen, tiyak na malabong hindi siya magdudulot ng pinsala sa kanila. Alam mo, nagtulungan silang lahat para kabkuban siya, paano pa siya magiging magalang sa grupo niya? Sa makatuwid, naniniwala rin siya sa kanyang puso na maaaring talagang peke si Han Sanchen. Pagkatapos ay subukan muli, nanlamig ang mukha ni Han Sanchen, at lumitaw ang itim na enerhiya sa kanyang mga kamay, halatang walang ingat ang mga taong ito na hindi na binalak ni Han Sanchen na sumuko. Nilinggan ni Cao Tian ang kanyang mga nasasakupan at pagkatapos ay ang kanyang pangatlong tiyuhin. Sa wakas, tumanggo ang grupo sa isa't isa. Damn it! Don't be afraid of him, mukhang show off lang siya, tara na kayong lahat. Sa sandaling uminom si Cao Tian, sa sumunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang malapit ng umatake. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na sigaw ang biglang dumating. Tumigil ka! Lumingon ang lahat at nakita ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at apat na tagasunod na nagmamadaling patungo sa gilid na ito. Ang pinuno ay walang iba kundi si Zhou Yong, at ang nasa katabi niyang medyo may edad ay mukhang katulad ng Cao Tian. Obviously, dapat siya ang padre de pamilya ng Cao at ama ni Cao Tian. Nang makitang paparating si Zhou Yong, marahan na ngumiti si Han Sanchen at binawi ang kanyang tunay na lakas. Si Cao Tian naman ay lalong naging masaya. Dahil maliwanag, para sa Cao Tian, ito ang pagdating ng isang tunay na katulong. Ang dalawang personal na tagasunod ng kanyang ama ay napakalakas sa kanilang sariling karapatan, at ang pamilya Zhou ay hindi na kailangang sabihin, lalo na ngayon na ang pamilya Zhou ay nakakuha ng mga mahiwagang kasanayan, ang kanyang dalawang tagasunod ay nakamit din ng ilang maliliit na tagumpay sa kanilang paglilinang kaagad. Kung sila ay dumating, kung wala ng iba, maraming mga kilalang panauhin sa sekta na ito, at maaaring hindi nila sila makitungo. Dad, Tito, bakit ka nandito? Nakangiting bati ni Cao Tian. Cao Soy, ang ulo ng pamilyang Cao, ay malumanay na tumanggo, lumapit sa akin ang iyong tiyuhin upang uminom at ibig niyang hilingin sa iyo na samahan mo siya, ngunit nalaman niyang wala ka man sa bahay. I asked a few servants and they said that they saw you bringing some people. Natakot si Dad na baka may mangyari sa'yo, kaya nagmadali siyang lumapit sa mga tao. Tatay, Tito, nabuli talaga si Tianer, si Cao Tian ay sadyang nagkunwaring naagrabyado. Sino ba ang may lakas ng loob na ay bully ka? Dumating si Cao Soy at Zhou Yong sa harap ni Han Sanchen habang nag-uusap. Itinaas ni Cao Soy ang kanyang mga mata at tumingin kay Han Sanchen at sinabing, siya ba iyon? Si Zhou Yong din subconsciously tumangala, masyadong madilim sa eskinita kanina para makita niya ng malinaw, ngayong malapit na siya, nagulat siya. Good guy. Hindi ba ito si Mr. Susino ang nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos? Dad, siya yon. Si Cao Tian ay labis na nagmamalaki sa oras na ito, na itinuro ang Han Sanchen at sinabi, hindi lamang niya binugbog ang bata, kundi pati na rin ang pangatlong tiyuhin at isang grupo ng ating mga bantay. Pero don't worry, Dad, totoo naman na. May kakayahan itong lalaking ito, pero sa totoo lang isa lang siyang paper tigre, although natamba niya kami, hindi naman talaga masakit. Pagkarinig nito ay agad na intindihan ng isang matalinong tulad ni Zhou Yong. Paano makakatama ang isang tulad ni Han Sanchen nang walang sakit? Halata naman na wala silang ginawang puwersa para harapin sila dahil sa mukha niya. Paano nalaman ni Cao Soy ito? Pagkaraang marinig ang mga salitang ito, mas nababahala siya sa reputasyon ng kanyang pamilyang Cao. Bagamat walang kirot sa pambubugbog, kung kumalat ang balita na 20 miyembro ng kanyang pamilyang Cao ang binugbog ng isang binata, saan kaya ang mukha ng pamilyang Cao? Sa pag-iisip nito, hindi nasisiyahang tumingin siya kay Han Sanchen, "You brat, how dare you mess with the Cao family?" Nang marinig ito ni Zhou Yong,
Halos lumabas sa dibdib ang kanyang bagong tatag na puso. Good guy, mamamatay ka na, wag mo akong hilahin kasama mo. Pero nang magsasalita na sana siya, unang nagsalita si Han Sanchen. Binubuli ng anak mo ang magandang babaeng ito, at hinugot ko lang ang espada ko para tulungan siya nang makakita ako ng kawalan ng katarungan, what's wrong? Sabi ni Han Sanchen. Pagkarinig nito, medyo natigilan si Cao Soy. Hindi siya walang hiya gaya ni Cao Tian, nang marinig niya na halatang anak niya ang nanggugulo, medyo nawalan siya ng kumpiyansa saglit. TNR, nangyayari ba ito? Dad, how can you listen to his nonsense? Wala namang masama doon, kung hindi, bakit hindi mo tanungin yung pangatlong tito mo? Walang hiyang sabi ni Cao Tian. Tumingin si Cao Soy sa kanyang pangatlong kapatid, na ibinaba ang kanyang ulo at tumango, Kuya, ganito nga. Dahil siya ay isang taong mapagtanggol, natural niyang pinapaboran ang Cao Tian sa panahong ito. Kuya, tama man o mali ang ginawa ni TNR, ang mga dapat pinag-aralan ay dapat umuwi at turuan sila. Sa ngayon, ang kahihiyan ng ating Cao Tian ang mahalaga, sabi ng ikatlong anak ng pamilyang Cao sa mahinang boses. Naisip ito ni Cao Tian at napagtanto na ito nga ang nangyari. Boy, don't say I won't give you a chance. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa anak ko. I can let this matter go. Nang marinig ito, halos mawalan ng malay si Jo Yung sa tabi niya. Para kay Han Sanchen, si Jo Yung ang taong ayaw niyang masaktan, sa kabilang banda, tiyak na hindi si Han Sanchen ang taong gustong saktan ni Jo Yung. Sa kabuuan, mas passive talaga ang Jo Yung. Pagkatapos ng lahat, kahit na masaktan siya ni Han Sanchen, lahat mula sa iba pang tatlong pamilya na bumili ng mga kasanayan sa antas ng Diyos ay naroon pa rin, kaya may pagpipilian pa rin si Han Sanchen. Pero para kay Jo Yung, isa lang ang choice niya, pagkatapos na masaktan si Han Sanchen, wala nang ibang pagpipilian. Sa makatuwid, ito ay isang malinaw na paghahambing ng mga pagpipilian at malinaw na mga pakinabang at disadvantages. Hindi nais ni Han Sanchen na masaktan si Jo Yung, ngunit piniling ayusin ang usapin. Para sa Jo Yung, ang ideya at pagnanais na ito ay naging mas malakas. Ang mga salita ni Cao Soy sa panahong ito ay natural na halos magalit kay Jo Yung hanggang mamatay. Kung may nagawa man akong mali, tiyak na aaminin ko, at tatayo ako ng matuwid kapag ako ay binugbog. Gayunpaman, kung hindi ako mali, walang sino man, kahit na ang hari ng langit, ang makakaisip nito. Mahinang tumawa ng mahina si Han Sanchen, daan. Malamig na sumangot si Cao Soy, may gulugad ka, ngunit minsan, magbabayad ang mga tao ng mabigat na presyo para sa kanilang gulugad. Madalas kong sinasabi sa mga kabataan na huwag masyadong matigas. Para silang mga tao sa cesspit, mabaho at matigas, pero sa huli ay makikinis din sila ng mga tao sa mundong ito. Ngayon, pakinisin natin ang ilan sa iyong mga gilid. Double Dragon. Habang umiinom si Cao Soy, nagmamadaling humakbang pasulong ang dalawang tagasunod sa kanyang likuran. Turuan mo siya kung paano kumilos. Oo, nabaliw talaga si Jo Yung, nang malapit na siyang huminto, sumugod na ang mga tauhan ni Cao Soy doon patungo sa Han Sanchen. Sinulyapan niya si Han Sanchen, buti na lang at walang galit sa mata ni Han Sanchen, pang-aalipusta lang. Kahit na ang ganitong uri ng hitsura ay maaaring hindi isang magandang bagay, hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa galit. Mahirap sabihin kung sino ang nagtuturo kung sino ang maging mabuting tao. Hindi naisip ni Han Sanchen na kumuha ng mas maraming shot. Simple lang ang dahilan, kailangan niya talagang ipakita ang kanyang lakas. Parang kay Liang Quan lang. Kung ikaw ay kahanga-hanga, o ang iba ay nagsasabi na ikaw ay kahanga-hanga, kung gayon marahil ikaw ay talagang kahanga-hanga sa isip ng ibang tao. Ngunit ang ganitong uri ng baka ay tiyak na hindi ang uri ng nangungunang baka. Ano ang top cow? Iyon ay upang hayaan ang iba na makita ang kanyang mga baka sa kanilang sariling mga mata. Ang visual impact at shock lang ang pinakamalakas. Sa makatuwid, upang mapalapit sa kanya si Jo Yung sa hinaharap, nadama ni Han Sanchen na kailangang ipakita ang kanyang sarili. Iniisip ito, na nakaharap sa 2 taong nagmamadaling umakyat, si Han Sanchen ay gumanti ng hindi umaatres, at direktang inatake ang 2 taong iyon. Sa sandaling iyon, 3 figure ang nagsalubong agad. Wow! Napakabilis ng magkabilang panig, ngunit halatang mas mabilis si Han Sanchen.
Walang yugtong banal na sining. Nahuli ni Han Sanchen ang pag-atake ng isa sa kanila gamit ang kanyang kanang kamay, at kasabay nito, nagpaputok siya ng isang putok ng itim na enerhiya gamit ang kanyang kaliwang kamay upang salakayin ang ibang tao. Maya-maya, nang huminto ulit ang screen, hinarap na ni Han Sanchen ang bawat isa gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang isa ay halatang Han Sanchen na humaharap sa kanya, at ang isa ay malinaw na pansamantalang kinokontrol ng Han Sanchen. Isa laban sa dalawa. Pagkakita sa sitwasyong ito, si Jo Young, na hindi napigilan, ay biglang nabigla sa ginawa ni Han Sanchen. Sa pangkalahatan, sa isa sa dalawang sitwasyon, karaniwang pinipili ng isa na umiwas at pagkatapos ay naghahanap ng mga pagkakataon sa paghaharap. Hindi pangkaraniwan para sa isang tao na direktang harapin ang dalawang tao, maliban kung ang taong iyon ay lubos na tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Sa madaling salita, wala sa mga mata niya ang dalawang taong iyon. Patayin mo siya, malamig na sigaw ni Cao Soy. Naisip niya na siya ang may kalamangan sa sitwasyong kinakaharap. Dahil mauunawaan mo na ang Han Sanchen ay isa sa dalawa sa oras na ito, na kinokontrol at pinipigilan sila, ngunit maaari mo ring maunawaan na ang dalawang taong iyon ay direktang kumokontrol sa Han Sanchen. Ang parehong bagay, kung titingnan mo ito mula sa iba't ibang mga anggulo, ang mga sagot ay natural na magkakaiba. Kinuha ng dalawang tagapaglingkod ang utos, at pagkatapos ay sinubukan ng bawat isa ang kanilang makakaya upang mahuli si Han Sanchen. Ngunit pagkatapos lumipat, nagulat sila nang makitang ang isa sa mga Buddha ng depensa ay tumagos sa isang tiyak na black hole, at ang isa ay direktang tumama sa isang steel plate. Wala man lang feedback yung isa, parang lumalaban yung isa, medyo fierce. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!